Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito ang latest sa ating panahon. Lalo pang humina itong si Bagyong Senyang habang binabaybay ang Sulusi. Alas 4 ng hapon namataan po ang sentro ng bagyo sa layong 290 km south-southwest po yan ng Cuyo, Palawan. Taglay po nito ngayon ang lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa gitna at kumikilos pa west-southwest sa bilis na 15 kilometro kada oras. Dahil sa paghina ng bagyo sa Tropical Depression category, marami na ang inalis sa public storm warning signals ng Pag-asa maliban lamang dito sa may Southern Palawan na hanggang sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng signal number 1 at inaasahang makakaranas ng mga pag-uulan na may pagbugso ng hangin. Habang dito naman sa may Visayas, Bicol Region at mga probinsya ng Quezon, Mindoro, Marinduque at Romblon, asahan po natin ang maulang panahon sa mga susunod na oras. Dito naman po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan na magiging maulap ang kalangitan na may kaakibat na mahihinang pag-uulan. Pero dito po sa Mindanao, nakakaranas na po tayo dyan ng improving weather condition. Ganun pa man, maging handa pa rin sa isolated rain showers or thunderstorms. Kaugnay ng pananalasa ni Bagyong Senyang, narito ang mga lugar na talaga namang nakaranas ng pinakamabibigat na pag-uulan kahapon. Nangunguna po sa listahan ng Sorsogon, Bicol Region na may 237.4 mm, sinundan ng Catarma, Northern Samar na may 147.1 mm at 103 mm worth of rainfall naman ang nai-record dito sa may Cuyo Island, Palawan. Samantala, muling naglabas ng gale warning ang Pag-asa sa seaboards ng buong Luzon at Visayas. Ito ay dahil sa inaasahang maalon hanggang sa napakaalon na kondisyon ng karagatan sanhi ni Bagyong Senyang at ng northeast monsoon. Magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang paalala. Kain na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang kanin. Almusal, hapunan, sa karinderya, restaurant, only rice, half rice, brown, puti. Sa bahay, opisina, pati sa eskwela. Basta, wag lang may maaksaya. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. Imbes na araw, oras na lamang ang ating binibilang bago ang taon 2015. Para sa ating napapanahon trivia, alamin natin ang mga bagay na sumisimbolo sa nakagawiang pagsalubong ng bagong taon. Isa na dito ang mga fireworks. Ayon sa paniniwala noong unang panahon, ang ingay at ilaw o apoy ay tumutulong magtaboy ng masasamang espiritu at nagdadala naman ng swerte. Bagamat iba't ibang tradisyon ang sinusunod ng bawat bansa, ang pagpapaputok ng fireworks ay hindi mawawala tuwing New Year's Eve. Ito ay sumisimbolo bilang pagkalimot sa masasamang karanasan na nakaraang taon at ang pagsisimula ng bagong pag-asa sa susunod na taon. Samantala, kung may Noche Buena sa bisperas ng Kapaskuhan, meron namang Medianoche sa bisperas ng bagong taon na nagsisilbing Thanksgiving feast ng mga pamilyang Pinoy. Ang Medianoche ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay midnight meal. Bahagi na ito ng tradisyon natin mga Pilipino kung saan nagtitipon-tipon ang buong pamilya upang magsalo-salo. Isa sa mga paniniwala ng karamihan na ang paghahanda ng mga pagkain sa unang araw ng taon ay magdadala ng swerte. Ilan sa mga karaniwang inihahain sa hapagkainan ay ang ham, queso de bola, manok, noodles o pansit, salad, leche flan at iba't iba pang mga malalagkit na pagkain tulad ng puto at bibingka. Kadalasan naghahanda rin ng 12 bilog na prutas sa isang basket bilang simbolo ng kasaganaan sa susunod na 12 buwan. Ating paalala, wala naman yan sa kung gaano kagarbo ang inyong handaan. Ang mahalaga ay magkakasama at masaya ang pamilya sa pagsalubong sa bagong taon. Para naman sa ating holiday weather forecast dito po sa may Luzon, ang Metro Manila ay may temperaturang 22 to 29 degrees Celsius habang napakababa dyan sa may Baguio City na may 11 to 22 degrees Celsius.
Dito naman sa may Tagaytay, meron po tayong 19 to 28 degrees Celsius, habang mataas na ang 23 to 30 degrees Celsius sa may Puerto Princesa. Punta naman tayo sa may Visayas, ang Iloilo at Bacolod ay parehong may 23 to 30 degrees Celsius, habang mataas na sa may Metro Cebu na may 24 to 31 degrees Celsius. At finally dito sa may Mindanao, mataas na po ang 24 to 32 degrees Celsius sa may Metro Davao at Zamboanga City, at ang Cagayan de Oro, inaasahan po natin ang temperatura na maglalaro sa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. At para naman bukas, unang araw ng 2015, sisikat po si Haring Araw, 6:21 na umaga at lulubog naman 5:38 ng hapon. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ugaliing mag-monitor na weather conditions sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts. Ang update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon na ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather girl April Enario. Magandang gabi at Happy New Year sa inyong lahat.